الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Una sa lahat, purihin natin ang nag-iisang Diyos na tagapaglikha na binigyan tayo muli ng pagkakataon na magkasama-sama. At alhamdulillah, pinili niya tayo sa dami-dami ng mga tao sa labas at pinili niya tayo para tayo makasamba sa Kanya. Mga minamahal kong magulang, kapatid sa pananampalataya Islam, bilang pagpapatuloy ng ating mga talakayan or aral every after Maghrib na kung saan tinalakay na natin ang mga naunang ibang mga sahaba tulad ni Bilal, Abu Bakar, at ngayon tatalakayin natin yung mga maikling kwento ng mga sahaba tulad na lamang ni Umar. Si Umar bin al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Si Umar, isa siya sa pinaka matinding kumakalaban sa Islam. Wow. Si Umar, at the time, na kung saan isa siya sa pinakamatigas kilala sa bangsa Quraysh, yung tawagin nila. Matapang, walang kinakatakutan. Hanggang isang araw na kung saan nagalit siya kasi nakikita niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itong ginagawa niya, imagine, siyempre ikaw ba naman, ang mga idols niyo sinasamba-samba ninyo, para bang binabaliwala, no? At hinihiwalay ka sa relihiyon mo. Itong ginawagawa ni Prophet Muhammad. Siyempre, hihiwalay ka sa relihiyon mo, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ganun sa pamilya, nag-aaway-away. Isang araw, naisipan ni Umar bin al-Khattab na punta ng mahal ng propeta. Para alin? Para bigyan niya leksyon. Patayin. Subhanallah. Nung na siya sa daan, imagine Umar. Subhanallah. Siya sa daan, na-meet niya isang lalaki from Bani Uday. Isa sa mga tribo ng Uday na kung saan sinabihan siya ng pasekreto kasi dire-diretso niya, galit Subhanallah. Sabi niya, bago ka sabi niya pumunta doon, unahin mo muna yung sa bahay mo. Bakit? Anong nangyari? Sabi niya, para bang anong nangyari? Anong meron? Sabi niya, yung kapatid mo na si Fatima ay nag-Muslim. Imbis na diretso siya kay Propeta Muhammad, balik siya sa bahay nila. Andun kasama niya ang kanyang asawa at tinuturuan siya ni Khabbab na magbasa ng Quran. Nagbabasa surat Taha, ma anzalna ilayka al-Quran litashqa hanggang qala innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Taha, binabasa nila ang Quran. Na si Omar, narinig niya. Sinira. Nagalit. Sinaktan, asawa, pati kapatid niya. Nahampas niya, dumugo, mukha. At di kalaunan, nakita ni Omar, siyempre, nakita niya kapatid niya kahit paano, lumambot yung puso niya. Nakita, subhanallah. At gusto niyang hawakan ng Quran, sabi ng kapatid niya, sabi niya, kailan maglinis ka muna. Hanggang sa si Omar, sabi niya, madali siya, sabi niya, dullani ala Muhammad. I-guide niyo ako, sabi niya kay Muhammad. Nagtataka kasi, ano kayong gagawin? Wow, bakit? Ano naisipan nito? Subhanallah. At doon, na sila, i-guide na, kasama na sila. Si Khabbab, pamilya, pumunta sila sa Baitul Arqam. Ito yung bahay na kung saan ang mga Muslim, at that time mahina pa sila. Hindi pwede lumabas kasi delikado. No? Mga kalaban ng Islam, grabe. Andun sila, makita nila si Omar, andyan na papunta. Allahu Akbar. Nagtaka sila kasi si grabe. Omar, hindi ka ba naman? Subhanallah. Mga sahaba doon sa loob. Okay? Bawat isa. Kasi ano sila Sabi niya, walang mag-alala. Sabi niya, okay mag-alala. Sabi, mga sahaba, pag pumunta dito ng kabutihan, walang problema, welcome siya. Pag pumunta dito ng masama, of course, may kakayahan tayo para i-defeat siya o talunin siya. At nung pagpasok niya, Allahu Akbar. Sabi niya, sumasaksi ako, sabi niya, na walang ibang Diyos na dapat sa may maliban kay Allah. At ikaw ay sugo ni Allah. Nag-Muslim siya, Allah. At nagtakbir ang mga sahaba, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Narinig, Allahu Akbar. At doon na nagsimula, subhanallah, na kung saan ang honor, ang izza ng mga kamusliman. Allahu Akbar. Nung nag-Muslim, si Umar bin al-Khattab. Allahu Akbar. At isa rin to sa dua ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aiz al-Islam li ahad al-umarain. Dinudua niya na kay Allah na kung saan ay magabay na isa sa dalawang leader ng Islam. Kasama na doon si
Umar bin al-Khattab. Allah. At nung siya nag-Muslim na, at doon na sabi niya, hindi ba nasa katotohanan tayo? Of course, bala. Ngayon lumabas sila kasama ng mga sahaba. Wala, nagtatakbo sa Makkah. Allah, nagtatawag na sila, Allahu Akbar. Walang kayang sumagupa kay Omar. Hindi basta-basta. Allahu Akbar. Ang mahabang kwento ni Omar, actually kinukuha lang natin mga short, no? Dito mga kapatid, mga magulang sa pananampal ng Islam, tingnan niyo yung guidance mula kay Allah. Imagine, subhanallah, ang guidance o ang gabay ay nasa kamay ng dakilang tagapaglikha. Siya ang may kakayahan na gumabay sa tao. Allahu Akbar. Sa isa pang ay binanggit, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Katotohanan ni Muhammad, hindi mo kayang pilitin sino man na magabayan mo sapagkat si Allah ginagabay niya kung sino man ang kanyang magustuhan. Subhanallah. Imagine ito, nagabayan dahil sa kapangyarihan ng nag-iisang Diyos na tagapaglikha Allah. Mga aral, napakaraming mga lessons. Tulad na lamang ng iman, malalakas ng iman. Si Umar, imagine, subhanallah, imbis na enemy ng Islam, ano nangyari? Naging leader pa ng mga Muslim. Iman, yung pananampalataya na meron. Allahu Akbar. Pangalawang khalifa ng mga Muslim, Umar bin al-Khattab. Allahu Akbar. At si Shaitan naglalakad sa daan na yan. Pagbatid niya dyan si Umar, nilakad niya, tatakbo siya. Lakas ng iman, faith, subhanallah. Change. Mula sa kalaban ng Islam, naging ikang ikakampi at naging leader pa ng Islam, tagatulong pa ng Islam. Oh, tingnan niyo. At pangatlo, alhamdulillah, ang Quran, isa rin sa nagbigay ng kagaanan sa puso ni Umar bin al-Khattab. Narinig niyang salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allah. Nagbibigay siya ng kapanatagan, ng puso, kahit yung mga, tulad natin, di natin na, pero pag maganda nagbabasa ng Quran, andun yung mga makarijul huruf, mga tajwid niya, lahat, feel natin, Allah Akbar. Masya Allah. Kaya, isa rito sa dahilan na si Umar, Allah Akbar, ay naging Muslim. Allah Akbar. Kaya mga kapatid, mga magulang sa pangalan ng Islam, ito yung mga kwento ng mga sahaba, ang mga naunang mga tao sa atin, alhamdulillah, sila ay pinanghawakan nila ang kanilang din hanggang sa umabot sa atin. Ganun din naman tayo, palakasin ang ating pananampalataya at naway gabayan tayo ni Allah, patawarin sa ating mga pagkakasala at igawan nawa sa atin ni Allah ang tagumpay sa mundo hanggang sa kabilang buhay. Maraming salamat hanggang dito na lamang. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.